Ayun, nakapamana na naman tayo kahit na sobrang lamig ng tubig. Matagal-tagal rin tayong hindi nakapamana. Kaya ito yung mga highlights ng ating mga huli. Ayun, napakasarap talaga mamana kapag meron kang mapapanang isda at makakalasa na naman ng mga sariwa at masasarap na isda. Kaya samahan nyo kami ngayon sa aming pagsisid. Panoorin mo ito tayo sa Kwan, sa Jessica Suha. Ayan, kasama ni Kaisda Vlog. Jebs TV, yan. Tayo the return of comeback. Kaisda Vlog. Ay, bilis eh, mag-intro na agad. Oh, bilis eh, paano mo naman yung Facebook page mo? Ay, bilis eh, lubat na oh. Hinubo na po. Ayan, ayan. Ang challenge natin ngayon ay hindi mauwi hanggat hindi naka 5 kilo. Oo, nanampugi ni rin. Moman na rin. Yan ay for the first time ay asama tayo sa vlog ni Kaisda. Matagal na tayo nag-request dito ay hindi tayo inapansin. Buti na lang at pinagbigyan tayo ngayon ng Kaisda Vlog. Nag-iisang Kaisda Vlog ng Marinduque. Ayun, at tayo ay on the way na sa spot na ating pamamanaan. Medyo maglalakad lang tayo ng mga ilang minuto, ilang sandali at nandito na tayo sa tapat ng ating sisisiran. Ayan, shout out sa kasama ni Kaisda Vlog. Medyo mahiyain. At syempre, ayan yung dalawa nating kasama sa pagsisid. Si Kaisda at si Jebs TV. Palaging namamana yung dalawa na yan. Malalakas na rin sumisid. At sa una nating pagsisid, meron agad tayo nakitang dalawa ito pero isa lang yung ating nahuli. Ayan, isang tigsak. Isang klase ng barakuda o tigsak, mga kapana. Ayan, no? Ayos, meron na tayong isa na nahuli. Medyo naninibago na tayo sa pagsisid ngayon kasi matagal-tagal rin tayong hindi nakasisid dahil sobrang lamig na nga ng tubig. At ito, meron tayong nakitang isang kanuping kaso nagpahabol siya sa atin at hindi na natin naabutan. At sa sunod nating pagsisid mga sir, meron na naman tayong nakitang isang medyo mapula-pulang isda. Ayan, no. Kung ating na natin ay parang maliit pero good size na yan kumpara dun sa mga inuulam nating tuyo. Ayan, no. Manitis pala ang tawag sa isdang yan. Kung tawagin sa English ay goatfish. Ayan, no. Ayos. Pangalawa nating huli yan. At syempre meron pa yung kasama. Balikan natin para makarami agad tayo. Medyo may kalaliman yung ating sinisisid kasi high tide ngayon o taib. Kaya dahan-dahanin lang natin yung ating pagsisid para hindi tayo mabigla. Ayan. Talagang malamig pa rin ang tubig at medyo nakakasakit ng ulo kapag sobrang lamig. Kaya dahan-dahan lang tayo sa pagsisid. Ayun, oh. Sa kalalim-laliman ng ating pagsisid ay hindi pa tinamaan. Kaya hanap ulit tayo ng panibagong target. Meron tayong nakita doon ng isang medyo malaki-laki na manitis. Tingnan natin kung mahuhuli natin yon. Nasaan na kaya yun? Ayun, medyo malapit na tayo. Ayun, medyo malapad itong mga sir, mga kapana. Isang uri ng manitis kung tawagin dito sa amin ay ubakan. Ayun, meron pang isa doon. Pero hindi na natin kayang pangalawahan kasi medyo nauubos na yung ating hininga dyan. Di baling hindi natin mahuli kaysa tayo ay malunod pa. At least makasisid pa tayo sa sunod. Okay. Ito, maganda-ganda yung napana natin. Medyo malapad-lapad na manitis. Meron din tayo dito nakitang umiilaw ang mata. Ayan, no. Ano kayang isda ito? Masarap daw ito sa inihaw at saka sa paksiw. Lalang-lala na yung malaki nito. Ayos. Kahit pa paano naman ay meron tayong nahuhuling isda ngayon. Kumpara dun sa mga huling sisid natin. Kasi minsan talaga wala tayong mapana. Hindi ko alam kung bakit. Siguro ay sa dami na nang namamana ngayon. Tapos sobrang dami ng nanghuhuli ng isda. Ayan, ito kinakain daw ito, isang uri ng
hermit crab, uumang. Kaso hindi naman tayo kumukuha niyan. Tiningnan lang natin kung anong itsura. Meron tayong nakitang isda dito, isang ayan oh. Tingin yung klase na isda na yon, pero hindi natin nahuli. Kaya hanap ulit tayo ng panibagong isda para mapana natin. Ano kayang isda itong masusunod nating targetin? Ayan oh, nakahiga pa dun sa ilalim ng bato. Buti lang tinamaan natin, kaya medyo may ilang piraso na rin yung huli natin. Makakaulam na tayo nito. Siyempre, dire-diretso pa rin yung ating pagsisi dito. At tayo ay maghahanap pa rin ng isda habang hindi pa natabi yung ating mga kasama. Uy! Grabe, merong bagulan. Ano kayo, magpahuli kaya yan? Naku, nagpausok na ng tambutso. Ay, iniwanan na tayo mga sir. Grabe. Yun pa naman yung inapakahanap-hanap nating dapat huli sana natin ay. Kaso, hindi na natin nahuli. Ayun no. Dito na lang tayo sa dalagang bukid kahit na siya ay nasa dagat. Hindi rin naman natin nahuli kasi nakalabit yung kanyang laman. Sayang din. Masarap pa naman yung isda na yun. Di bali, hanap na naman tayo ng panibago. Ito. Yun. Nakadali tayo ng isang klase ng isda na puti mata kung tawagin ng mga taga rito sa amin. Hindi ko alam kung bakit puti mata, hindi naman kulay puti yung mata niya. Basta isda yan at nakakain. Okay yan, solve yan, pang ulam natin yan. Alright. Ano kaya yung sunod nating mapapana dito? Yun oh. Okay. Medyo mailap talaga yung mga isda ngayon. Pero dahil gabi ngayon, hindi natin yan napalampasin. Kumpara sa araw, mailap kasi yung mga isda. Hindi kagaya sa gabi na sila ay less yung kanilang pagkailap. Alright, mga kaulam na talaga tayo. Siguro naman ay may lampas ng kalahating kilo na yung huli natin. Ito pa, kapareho din yung nauna nating napana. Yun, sa pool. Kaso nakawala pa rin. Kailangan muna nating umutlaw dyan para naman makahinga tayo ng ayos. Ayun oh, hindi na yan makalayo kasi napana na natin. Sa panahon talaga ngayon, kailangan nating pagtiyagaan yung mga kung ano yung meron at kung ano yung mga nahuhuli. Kasi kung ikaw ay hindi magiging matyaga sa pamamana, ay wala ka talagang mahuhuli. Kasi sa dinami-rami na talaga ng mga namamana ngayon, halos lahat na yan nang makita na gumagalaw ay dala yan. Lahat ng napapakinabangan ay dala yan. Ayun, sabi nga ni Kwan ay. Okay, nakapana na naman tayo dito ng isang uri ng manitis, pero ibang klase siya. Para siyang sundalo ang itsura. Napakarami kasi mga pamilya ng mga isda. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Napakarami talaga niyan. Kaya kung ikaw talaga ay tunay na taga-tabing dagat at mahingisda, ay alam mo yung mga tawag dyan. Okay, talagang sigurado na yung pang-ulam natin dito. At nakapana tayo dito ng isang kanuping. Medyo malapad-lapad ito, nakasuksok dun sa ilalim ng bato. Kaya pinana na agad natin. Ayan, ayos. Medyo malapad-lapad. Ito yung pinakamalapad nating nahuli. Ayan no. At alagay na natin sa lagayan ng pangkompresor na lagayan. Ayan no, ayos. Hindi na tayo masisiro nito. At siguradong may maiuwi na tayong pang-ulam. At dito ay may napana rin tayong isang pusit. Ayan no. Grabe, ito talaga yung halos nire-request ng marami kapag ako'y namamana. Kapag may huli daw akong panus, ay sila na daw ang mabili. Pero bihira kasi yung maraming nahuhuli yan, kaya inaulam ko lamang yan. Ito, sabi naman nila, pang nakakalason daw ito. Kaya hindi nila inahuli. Pero hindi yan yun, kasi yung nakakalason na katang ay kulay violet yun. Ito naman, medyo pula ito eh. At saka nakakain na rin ako nun. Okay. At pauwi na kami nito at tingnan lang namin kung ano yung nandito sa buhangin. Ano kaya yan? Ayan oh.
Kalagukoy. Tingnan nyo. Napakabilis niyan. Ayan, oh. Nakatakbo ka agad. Yung kalagukoy, yung katang dito sa buhanginan. Yung mahilig kumain ng pagkain niya, syempre. Ayan yung huli ni Jebs TV. Ayos. Solved na. Tapos yung huli naman ni Kaisda Vlog, ayan. May lapu-lapu pa. May panus pa. Tapos mga ganda, mga quality rin yung mga huli. Ayos. Solve natin. Ito syempre yung huli natin. Nakahulin tayo ng mahigit 1 kilo din yan. Makakaulam na naman tayo ng sariwang isda. Ayun. Salamat sa inyong panonood. At sana ay abangan nyo pa yung susunod naming upload kasi dire-diretso na tayo mag-upload ngayon ng ating pamamana. At sana po ay subscribe nyo naman ang aming YouTube channel at pakifollow na rin ang aming Facebook page.